May natira pa nga kami bus kahapon eh. Ito ngang si Mang Abner Orsonilio, bihira na raw makauwi sa kanila sa Samar dahil sa hirap ng buhay. Piling-pili na lang daw talaga ang biyahe nila mag-anak. Siyempre, pag wala kang ipon, di ka makauwi. Walang ipon. Oo. Dati ba madalas kang magbabalik-balik? Oo, dati. Nung anak ko, ano pa lang, isa. Pero ngayon na nagtatatlo na, di na, dahil pati mga anak may pamasahe na eh. Sa kabila nito, di pa rin nawawala ng pag-asa ang mga dispatcher. May pasok pa naman daw kasi ang mga opisina hanggang bukas. Kung kaya't umaasa silang bukas pa lang ng hapon dadagsa ng gusto ang kanilang mga pasahero. Oh, sige na! Ang hindi sumakay, pangit! Dalawa na lang! Pag sumakay, maganda! Okay, trans! Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. Nananatiling maluwag ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Kasabay niya ng paghahanda ng emergency call boxes, CCTV cameras at mga patrol team para alalayan ang ating mga motorista doon. May live report si Love Anyover. Love? Rhea, tama ka, handang-handa na ang pamunuan ng MNTC para po dito sa ating mga magdadagsa ang mga motorista dito sa may North Luzon Expressway. 10 patrol vehicles at mga motorcycle riders patrol ang nakakalat at ikakalat nila dito sa kahabaan ng NLEX. 4-lane management patrol teams naman ang mag-aasiste sa mga mababagal na sasakyan na pumunta sa right lane at sa mga mabilis naman pong sasakyan ay pwede sila sa left lane para mas maging maayos at mas tuloy-tuloy po ang pagbiyahe ng ating mga motorista. Meron din po mga fixed patrol personnel sa mga barriers, toll plazas at mga interchanges para rin po umasiste sa ating mga luluwas sa norte. Meron din po tayong mga 18 monitors, 24 toll cameras at 35 traffic cameras at 59 total cameras po lahat yan na magtitingin at aayusin yung pong ating mga motorista dito para hindi naman po sila masyadong matakot kung sakasakaling magkakaroon sila ng aberya sa kanilang paglalakbay. Meron din po tayong 99 emergency call boxes kung sakali po meron po kayong emergency at pwede kayong tumawag sa kanilang hotline number na 0203-5000 or 035000. Sa ating naman pong mga toll boxes, meron po tayong mga toll boxes 1 kilometer apart mula po sa Balintawak hanggang Tabang at 2 kilometers apart naman po mula Tabang patungo po ng Santa Ines. Para naman po sa ating traffic update, hire trapiko tayo mga kapuso, tunguhin natin ang Commonwealth Avenue. Dito po sa North Luzon Expressway, maayos po ang daloy ng trapiko. Tingnan po natin ang Commonwealth Avenue, wala akong problema ang magkabilang lane at makikita ho natin tuloy-tuloy pa rin po sila sa kanilang pagbiyahe dyan. Sa EDSA Kamuning Flyover naman, makikita rin ho natin ang walang problemang pagbiyahe ng ating mga motorista. Yan pong nasa kanan ay patungo ng Makati and South area at yung kalimang bahaging lane ay patungo po ng Norte at Monumento. Pagdating ho ng Cubao, silipin natin yung bandang itaas ng Cubao. Ayun, medyo may konting pagbigat doon sa may unahan sa mga papailalim ng Aurora Underpass. Kahabaan naman po ng EDSA Shaw via 3G. Nasa left po yung patungo ng Makati area at yung kanan na may patungo ng Cubao. Medyo nagkakaroon na rin po ng pagdagsa ng mga sasakyan pero at least maayos naman po at nakakatuloy-tuloy po ang pagbiyahe ng ating mga motorista dyan. Sa may San Juan naman po sa Domingo via 3G. Ito naman po ang daloy ng trapiko. Yung pong nasa kaliwa ay patungo ng Ortigas at ang sa kanan na may patungo ng Quiapo at Divisoria, wala rin hong problema. Ayan, wala ho tayong coding ngayong araw na ito hanggang sa Biyernes. Ako pa rin po yung nag-iisang Reyna ng Kalsada, Love Anyover. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Love Anyover. Wala nang humpay ang pagbasa ng pasyon ng mga taga-Kutud sa San Fernando, Pampanga. Ang ilan naman, nagsimula na rin sa pagpepenitensya. May live report si Dante Perelio. Dante! Ana Santa dito sa Pampanga. Kahit 10 oras ng gabi, di maawat ang mga taga-barangay Kutod sa San Fernando, Pampanga para gunitain ng Holy Week. Sa simbahan, maging sa mga tahanan, walang patid ang pabasa o pasyon. Sa ganitong paraan daw kasi inaalala ang pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay ng itinuturing na tagapagligtas ng sangkatauhan na si Kristo. Ayon kay Apong Dubi, isang kilalang nagbabasa ng pasyon sa lugar, tradisyon itong ipinasa ng ating mga ninuno. Ilang siglo na ang nakalilipas. Di raw basta-basta ang pagbabasa ng pasyon dahil kailangang tapusin ng isang buong libro na karaniwang inaabot ng 24 oras. May tama ring pagbigkas dito.
Oo, yung unang tao, matatanda, umiiyak pa sila pag sarili-sarili silang nagbabasa ng ganyan. Ninanamnam nila yung yung kahulugan ng... May tamang tono ho. Oh, may mga talagang tono yung pasyon namin dito. Pinaniniwala ang may hatid itong milagro at sagot sa mga kahilingan. Yung kapaniwalaan ng iba, ganyan. May panata silang, halimbawa may mga pamilya silang nagkasakit. O, inaano nila yung sarili nila, nagpipinitensya para siguro paggaling ng kung sinong may sakit na mabigat sa kanila. Ang iba naman sa ganitong paraan dinadaan ang kanilang pamamanata. Ayon sa kanyang kaibigang si Rizaldi, ginagawa niya ito para pagbayaran ang mga nagawang kasalanan. Gaano nakatagal ginagawa ng kaibigan mo yung nagpipinitensyang ganito? Every years po. Oo. Paano yung ruta niya? Lakad, Tapos ganyan. Mga ilang taon na niyang ginagawa yan? 5. Ganito rin ang paniniwala ni Greggy para pagsisihan at tubusin ang kanyang mga di magandang nagawa sa kapwa. Pag nagpinitensya ka ng ganyan, bawas kasalanan. Ganun yung paniniwala niya. Oo. Hindi ba mahirap yan? Hindi naman. Ikaw, naranasan mo na rin yung ganyan. Ako, mag-11 years na niyan ako sa Webes. Pero dati nang sinabi ng simbahang Katoliko na hindi kailangang saktan ng sarili para makamit ang kapatawaran sa mga kasalanan. Jiggy, inaasahan nga na sa pagdating ng Biyernes Santo at panata. Mula rito sa Pampanga, balik sa inyo dyan, Jiggy. Maraming salamat, Dante Perelio, nagulat live mula sa Pampanga. Jennifer Aniston at Gerard Butler dumalo sa premiere ng bago nilang pelikulang Bounty Hunter sa Germany. Daang-daang fans ang pumunta sa sinehan para masilayan ng kanilang Hollywood idols. Bagamat magkasama, muli namang giniit ng dalawa na magkaibigan lamang sila. Tungkol ang pelikula sa isang lalaking tumutugis sa mga kriminal para makakuha ng reward money. Next target niya ang ex-wife niyang tumatakas sa batas dahil sa nagawa niyang kasalanan dati. Sa London naman, cast ng Clash of the Titans dumalo sa world premiere ng pelikula. Nagmula ancient Greece ang sikat na Leicester Square doon para sa event. Pinagkaguluhan ng fans ang bida ng pelikula na si Sam Worthington. Remake ito ng 1981 film tungkol sa Greek mythical characters. Susundan dito ang pakikipaglaban ng anak ni Zeus na si Perseus laban kay Hades, ang god of the underworld. Ricky Martin, umaming isa siyang bading. Sa isang pahayag sa kanyang official website at sa kanyang tweet sa microblogging site na Twitter, sinabi ng Puerto Rican singer na proud daw siya sa pagiging isang fortunate homosexual man. Blessed din daw siya dahil sa maging kung sino siya ngayon. Marami naman ang hindi nagulat sa balitang ito. Dati pang laman ng usap-usapan ang sexualidad ni Ricky, pero hindi niya noon ito ikinumpara o itinanggi. Nagdesisyon daw ang singer na ipahayag ang katotohanan habang ginagawa niya ang kanyang memoir. At yan ang chika ko sa inyo ngayong umaga. Ako po si Luan Di, ang inyong morning kachikahan. I'll see you again tomorrow for another edition of Unang Chika. Rhea, Jiggy? Maraming salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan ni Naigan Arnold Clavio at Connie Sison. Ako po si Jigo Manikad. At kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang balita space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang himpilan ng serbisyong totoo. Ako po si Rhea Santos. Ito ang unang balita.